Magandang hapon, magandang gabi mga Flanga Nation. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, mga impaktito at impaktita. Grabe mga Flanga Nation, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano nga bang paki natin? Sila naman yung yumayaman, tayo lalo naghihirap. Kaya ito, super banat ng buto sa paggugupit dito. Kahit lumalaban ka ng pata, sila na kahiga sa kwarta, wala silang paki sa ating mga maliliit. Ganon. Sobrang nakakainis, hindi na nakakatawa mga Flanga Nation. Kung hindi pa kay Vico Sotto, hindi mabubulgar ang kanilang katiwalian sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Limpak-limpak at bilyon-bilyon na salapi ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Kaya pala, hindi makaahon na makaabante sa ibang bansa ang Pilipinas. Ang sabi nga ng presidente ng Amerika, may potential ang Pilipinas kung tatanggalin ang mga opisyal na corrupted. Wish ko sana mga Flanga Nation maging presidente si Vico Sotto, kaya lang ang sabi nila hindi pa daw qualified si Vico Sotto na maging presidente kasi disqualified pa siya sa edad kasi 36 years old pa lang siya. Sa 2029, 38 pa lang siya. So ang qualified is 40 years old sa president and vice president. Ang qualified niya lang ay maging senador. Boboto ko pa rin siya pag tumakbo siyang senador, mga Flanga Nation. Subalit datapwat mga impaktito sa impaktitas, alam nyo na yan kung sino magiging presidente natin next May 2029. Number 1 sa survey ang ating vice president na si Sara Duterte. Pangalawa lang si Vico Sotto. Although pangalawa siya, ayun nga mga Flanga Nation, hindi pa siya qualified sa edad. Pero Flanga Nation, may second choice ako sa pagka-presidente. Nandyan si Isko Moreno. O sinong tatanggi dyan? Nakareveal lang ako dito, huwag kayo magagalit. Pero dati BBM ako. Pero mas gusto ko si Presidente Digong Duterte kasi nakakaiyak yung mga ginagawa niya sa Pinoy. Talaga pinaglalaban niya ang mga Pinoy, lalo na yung Pinay na bibitayin sana. Ang sabi niya ganito mga Flanga Nation, kapag tinuloy niyong bitayin ang aking kababayan, i-move out ko lahat ang mga Pilipino dyan sa Middle East. So ang ginawa nila, pinakawalan nila ang Pinay, mga Flanga Nation. Ganon yan. At saka mga Flanga Nation, hindi ba puring-puri tayong mga Pinoy dahil hard worker tayo? Dito nga sa bansa natin, hard worker tayo. Pagka hindi tayo naging hard worker dito, gutom tayo. Kasi alam nyo na, binubulsa, yung mga kung ano-ano dyan, yung kabilang bayan, nako, kadaldal ko. Nako, tamaan, wag magagalit, wag sana kayo tamaan ng kidlat. Eh yun nga mga Flanga Nation, di ba? Puring-puri yung mga Pilipino dahil hard worker. Iniiwanan nila ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas para lang magtrabaho. Talagang dedicated sila sa trabaho nila sa mga Pilipino. Yung mga OFW, nagbabayad pa rin ng tax yan. Pero anong ginagawa ng mga, alam niyo kung anong tawag sa kanila. Nako, ayoko mag-mention. Nako, ganyan talaga ang buhay. Sobrang nakakaiyak, nakakadiscover at hindi nakakatawa mga Flanga Nation. Bago nga pala makalimutan mga Flanga Nation, magsha-shoutout muna ako. Shoutout kay Justin Vlog, Bogar ni Falag, Lilibet Areglo, Regina Culayo, at si Rio Lukisan Business. Maraming salamat sa panonood. Salamat sa inyo sa mga na-shoutout ko. Babush!